Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Muli niyang naramdaman ang pagsakop ng mga labi ni Leo sa kanyang labi, hanggang sa bumaba ang mga labi nito sa leeg niya. Naramdaman niya ang mga kamay ni Leo na tinatanggal isa-isa ang kanyang mga botones, hanggang sa lumantad ang kanyang suot na bra. Napaliyad siya ng kaunti habang tinatanggal ni Leo ang hook ng kanyang bra. Nakita niya ang paglunok ng lalaki habang pinagmamasdan ang kayamanan niya. Beautiful as always. Wika nito at saka bumaba sa matatayog niyang bundok. At isa-isang nilasap ang tuktok sa pamamagitan ng pagsubo at pagsipsip sa kanyang nipol. Napasinghap siya nang maramdaman ang mainit na palad ni Leo na hinihimas ang kanyang kaliwang dibdib. Habang dumidede sa isa, sinambunutan niya ang buhok nito na kumalas mula sa pagkakatali. Nilakbay niya ang kanyang kamay sa malapad at mabalahibong dibdib ni Leo. Hinimas niya ang abs nito. His body has never been this amazing. Na-imagine niya noong nakita niya itong nangangabayo noong isang araw. Topless. Napaungol siya nang bumaba ang halik ni Leo patungo sa tiyan niya at inikot-ikot nito ang dila sa pusod niya. Sali-salitang sinamba ni Leo ang malulusog niyang dibdib habang ang malilikot nitong mga kamay ay mabilis na tinatanggal ang botones ng kanyang pantalon at ibinaba ang zipper nito. Mabilis na tinanggal ni Leo ang pantalon nito hanggang sa tanging lace panty na lamang ang natira. Hinila niya ang ulo nito upang halikan ito sa labi. Kakaibang init at kiliti ang naramdaman niya nang idikit ni Leo ang katawan nito sa kanya. Ramdam niya ang matigas na bagay na iyon sa tapat ng gitna niya, na tila ba gustong-gusto na nitong makawala. Dahang-dahang ibinaba ni Leo ang panty niya at sinunod naman nitong ibaba ang brief nito. And you are mine again, Isabella. I promise. I will never hurt you again. That was a mistake that once committed. Kahit na dulo ng mga daliri mo ay iingatan ko. At sa sandaling ito, hindi ko nahahayaan na may sisira pa sa ating dalawa. Wika nito. Nagyakapan silang dalawa. Please be careful with my heart this time, Leo. If you want to intend to hurt me again, wala na akong naipon pang ibang pagkakataon para sa'yo. One chance is enough for you, kaya use it wisely. Bulong naman niya sa tainga ni Leo. That's the thing, the real things that run inside her mind now. Sapat na ang second chance. If gagawin pa ulit ni Leo iyon, isa na iyong sakit na hindi na maaaring lunasan pa. Kinabukasan nagising siyang na mag-isa na lamang sa kama. Hinawakan niya ang kanyang katawan. Panaginip lamang ba iyon kagabi? Wala siyang saplot at kasama niya si Leo sa kama. Ngunit mag-isa na lamang siya ngayon. Nasaan ang magaling na Herodes na yon? Tumayo siya at muli siyang napaupo. Ang sakit ng kanyang gitna. Pumasok siya sa CR at umihi. Masakit ang masilang parte ng pagkababae niya. Naalala niya bigla kagabi ang kasabikan ng lalaki. At halos lumubog siya sa kama dahil sa malalakas na pagbayo nito sa kanya. Kung tinapay ang hiyas niya, siguradong durog na talaga ito. Napailing na lamang siya at napakagatlabi. After 5 years, ay ngayon lamang siya ulit nakaramdam ng ganoong sensasyon. Namula siya habang iniisip ang kanilang mainit na tagpo kagabi. Sobrang sarap at ibang klaseng ligaya ang naramdaman niya sa kandungan ng dating asawa. Parang naririnig pa niya ngayon ang ungol, mura at pangalan niya na sinasambit nito sa gitna ng kaluwalhatiang kagabi. Bumaba siya mula sa dining area dahil nakaramdam na kaagad siya ng gutom. Nag-aalmusal na sina Ian, Kathy at Sarah at ang dalawa niyang anak, ngunit wala si Leo. Napakunot ang noo niya. Naisahan lang talaga siguro siya ng Herodes na yun kagabi. Maybe he just wanted to prove that she is still head over heels in love with him. Pumasok na muna siya sa kwarto ng daddy niya.
Hinalikan niya ito sa noo at sandaling kinausap. Mag-iisang buwan na ito sa kama, pero naniniwala pa rin siya na muli itong babalik para sa kanila. Halika na, kumain ka na, Bes. Mukhang gutom ka na ah. Wika sa kanya ni Kathy na mapansin siyang lumabas sa kwarto ng daddy niya. Umupo naman siya sa tabi ng mga bata upang sabayan ang mga ito. Kumain na pala kayo ng gulay mga anak, aniya sa dalawang bata na inuulam ang sari-saring gulay. Of course ma'am, ang sabi kasi ni daddy healthy ito. Siya nga po ang nagluto kanina eh. Sagot naman ni Dexter. Talaga? At nasaan naman siya ngayon? Walang emosyon niyang tanong. Nagsandok na rin siya ng kanin at ulam. Nakapagluto pa pala ito. Umuwi na muna. Magpapalit raw ng damit at may kukunin siya mga kasangka para sa pagluluto niya. Si Iya naman ang sumagot. Ah, okay, aniya. Mami, did you forget? Ngayon tayo maliligo sa batis. Namimilog ang mga matang tanong naman ni Daniel. Ay oo nga pala, muntik na niya makalimutan. Sige mga anak, pagkatapos kumain sundan natin si daddy ninyo. Baka kailangan niya ng tulong. Wika naman niya. Nakita naman niya ang kasiyahan sa mukha ng mga anak na mabanggit ang pagsunod sa ama ng mga ito. Hindi naman nagtagal ay binihisa na niya ang mga bata. Dadaan na muna sila kay Leo at sabay na silang pupunta sa batis. Susunod na lamang rin daw ang mga kaibigan niya. Naabutan nilang naghahanda ng mga dahon ng saging si Leo. Ang sabi nito ay ito ang gagawin nilang plato mamaya. Marami na rin daw itong hinandang mga gamit. Leo, parang 1 linggo ka ata sa batis ah. Tanong naman niya rito. Kailangan natin yan. Handa na ba sila? Mauuna na lang tayo. Tanong naman nito. Lumapit ang lalaki sa kanya at hinalikan siya nito sa labi. Hindi niya inaasahan na gagawin iyon ng lalaki sa kanya. Pati mga anak niya ay nagsisipagpalakpakan nang makita ang ginawa ng ama nita. Nakita niyang sabay pang nag-thumbs up ang mga bata kay Leo. Napangiti na lamang siya sa mga ito. Bata pa lamang ay alam na ang mga ito kung ano ang kilig moments. Magandang umaga mga kids, boss, at sa iyo po. Bilo-bilo in the morning. Sambit ng isang balingkinitang babae na may dalang isang tasa ng umuusok na bilo-bilo raw. Lumapit ito kay Leo at inabot ang tasa. Salamat, Mercy. Tipid naman na sambit ni Leo sa babae. Saan po kayo pupunta? Tanong naman nito. Sa batis. Maliligo kami ng mga anak at asawa ko. Sagot naman ni Leo. Wow, pwede po bang sumama? Matagal na rin pong akong hindi nakakaligo sa batis. Baka miss na po ako ng mga engkanto doon. Natatawang sambit naman ni Mercy. Hello po, ako po si Mercy. Palagi ko pong pinaglulutuan si boss ng bilo-bilo. Kumakaway na sambit ng babae sa kanya. Mercy, pasensya ka na ha. Tumulong ka na lang sa pagbantay rito ha. Wika naman ni Leo. At saka po, baka po malunod kayo sa batis Aling Mercy. Singit naman ni Dexter. Ouch, batang to oh, tinawag pa akong Aling Mercy. Sige, aalis na po ako boss, madam. Nice meeting yours po. Sambit nito bago umalis. Natawa na lamang siya sa babae ng tuluyan na itong makaalis. Leo, I think, pag-aralin mo naman ang mga tauhan mo rito. Magaling pa ang kambal sa Inglisan eh. At saka, tikman ko nga yung bilo-bilo na yan. Lumapit naman siya kay Leo. Nagsandok siya ng isang kutsarang bilo-bilo at tinikman iyon. In fairness Leo, ang sarap. Wika naman niya. Busog ako, nag-almusal na ako kanina. Sagot naman ni Leo. Good answer Leo. Kung ayaw mong sa loob ng 10 taon ay bilo-bilo ang magiging almusal, tanghalian at hapunan mo. Aniya naman sa lalaki. Isabel naman. Napakamot ng batok si Leo nang marinig ang sinabi niya. So tara na, handa na ba? Magkukotse ba tayo papunta sa batis? Tanong niya sa lalaki. Pwede naman pero sasakay tayo sa kabayo. Ikaw, sumabay ka sa akin kay Blanco. Doon tayo sasakay at ang mga bata naman sa kabayo ng mga tauhan ko. Bulong naman ito sa kanya. Okay, isa ito sa pinapangarap ko. I can wait for that moment. Kaya tara na. Sambit niya dito at binuhat ang mga gamit na dadalhin nila sa batis. Lihim namang siyang na-excite. Mukhang mag-i-enjoy siya sa ideyang iyon ni Leo.
Bakit huminto tayo, Leo? Ano naman ba itong plano mo? Tanong niya nang huminto ang kabayo sa kalagitnaan ng punong manggahan. Alam naman niyang nasa dulo pa ang batis na humahati sa asyenda ng kuya niya. Bumaba si Leo mula sa kabayo. Inalalaya naman siya nitong makababa pagkatapos ay itinali nito si Blanco sa puno ng mangga. Saan mo ba ako dadalhin ha? Ang taas ng mga talahiban rito. Reklamo niya nang hilahin siya ni Leo sa gitna ng talahiban. Just wait, I just wanna show you something. Malapit na tayo. Wika nito sa kanya habang hawak-hawak pa rin ang kamay niya. Tumigil sila sa gitna ng talahiban. Di ba ang ganda? Itinuro nito ang mga mumunting dilaw ng mga bulaklak na tumutubo sa gitna ng talahiban. Napakaraming mga bulaklak. Gumagapang ang mga ito at nagkurting puso habang tinitingnan ang kabuuan. Kung titingnan maigi ay tila gawa ng tao ang pagkakatubo ng mga bulaklak. Pero it's nature. It's natural blooms in her heart shape. Tumango naman siya kay Leo. It's really beautiful. How did you found this out? Maang niyang tanong rito. I was just roaming around with Blanco when I discovered this. Alam mo ba na hindi ito tumitigil sa pamumulaklak? This blooms forever just like how I waited for you to come back. Wika naman ito sa kanya. Napangiti naman siya sa sinabi ni Leo. Hoy, tandaan mo, mag-iihaw ka pa sa batis, mister. Paalala naman niya sa lalaki. That's just easy. Teka muna, umupo muna tayo saglit. Anito at hinila siya muli at napaupo silang dalawa sa ibabaw ng mga bulaklak na namumulaklak. Ang bango pala talaga nila. Aniya na ngayon lamang napansin ang kakaibang bango ng bulaklak. Pumitas siya ng isa at dinala malapit sa tungki ng ilong niya. Pumikit siya habang inaamoy ang halimuyak ng bulaklak. Sobrang bango at mas mabango pa ito sa rosas. Nang buksan niya ang mga mata ay titig na titig sa kanya si Leo. At malapit na ang mukha nito sa kanya. At dahan-dahan na bumaba ang mga labi nito. Sinusundan niya ang bawat galaw ng mga labi ni Leo. Sa sandaling iyon ay muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi niya naalala kung paano siya inihiga ni Leo at ito naman ay pumaibabaw sa kanya. Mabilis nitong tinanggal ang suot na puting t-shirt at shorts at sinunod naman nito kaagad ang suot na brief. Hindi na siya inosente kung ano pa ang susunod na mangyayari. Napangiti siya sa itsura nito na mabilis pa sa alas 5 kung maghubad. Muli nitong sinakop ang mga labi niya. Matagal silang nagpapalitan ng marubdob na halik hanggang sa nakaramdam na lamang siya ng lamig dahil sa wala na siyang saplot. Ang t-shirt ni Leo ay nasa ilalim na ng pang-upo niya. Ni hindi na niya alintana ang masakit pa rin niyang hiyas mula pa kagabi. Buong puso siya nagpaubaya sa matatamis na halik ni Leo at ni hindi niya iyon pinagsisisihan. Puno ng ungol ang gitna ng talahiban sa sandaling iyon at ang mga katawan rin nila ay nagpapakasaya sa napakasarap na sensasyong hatid ng kanilang pagtatalik. Isang malakas na ungol ang pinakawalan ni Leo ng mga sandaling ito. Tumigil sa likuran niya at ilang segundo lamang ay malakas nitong hinatak ang balakang niya papalapit sa katawan nito. Sabay nilang naabot ang ritmo ng kanilang pag-ibig sa isa't isa. Ramdam niya ang mainit na likido ni Leo na gurumaragasa sa kaibuturan niya. Hinawakan ng isa niyang kamay at hinilikan iyon. Nang makarating na sila sa batis ay nandoon na ang kambal. Ang tatlo niyang kaibigan na sina Ian, Sarah at Cathy. Naligaw ba kayo? Nauna pa kayo sa amin ah. Teka, ano ba yung dilaw na yan sa buhok ninyo? O ayan pa sa likod nyo oh. Nagtatakang sambit naman ni Sarah. Namula siya at hindi na lamang sumagot pa sa babae. Bahala na ang mga ito kung ano ang iisipin. Kambal oh, baka magkakababy na ulit ang mami at daddy ninyo. Tukso naman ni Sarah sa dalawang bata. Ang akala siguro ni Sarah ay ayaw ng mga ito na magkaroon ng kapatid. Ngunit tuwang-tuwa pa nga ang kambal at kinukulit na siya kung kailan raw lalabas ang baby sister ng mga ito. Kumuha siya ng maliit na bato at binato iyon kay Sarah. Pinaaasa na naman ito ang mga bata. Sila yun naman ay busy na sa paghahanda ng mga iihawin nito. Marami pa pala itong putahing lulutuin dahil may mga seafoods pa siyang nakita sa plastic. Nagtampisaw na siya sa tubig ng batis. Ang kambal naman ay enjoy na enjoy sa paliligo habang binabantayan ang mga ito ni Cathy.
Si Iya naman ay assistant ni Leo sa pag-iihaw. Parang ang saya lang kapag araw-araw na ganito. Yung palaging nagpipiknik kasama ang mga bata pero mas maganda sana kung nandito rin ang daddy niya. Ang dalawang kuya niya na lumuwas pa na Maynila at hahabol raw. Ang dalawa kapag maagang nakauwi ang mga ito. Mariin niyang pinagmamasdan mula sa malayo si Leo. Habang seryoso ito sa pag-iihaw. Ang ganda kapag ganito lamang kasimple ang buhay. Alam niya at nararamdaman niyang may panganib na darating. Hindi rin niya kayang iwan ang daddy niya at takasan ang mga taong may galit sa kanya. At isa na doon ay si Don Luis. Alam niyang isa lamang ang mithiin nito, ang maghiganti sa ginawa niya rito. At talagang may gana pa itong paghigantihan siya. Sino nga ba nauna, hindi ba? Sana kapag tapos na ang lahat ng ito ay walang mawawala at mananatili pa rin silang buo. Kung buhay nga si Don Luis at hanggang ngayon ay hindi pa rin ito kumikilos. Marahil ay may malaking plano ito at iyon ang kailangan niyang paghandaan. Ang lahat ng posibilidad na pwedeng gawin ng kalaban. Tinitigan niya ang mga anak. Ang mga tawa at boses ng kambal ang kanyang lakas. Kaya nga siya naging matatag nitong nagdaang mga taon. Sana hindi na mangyari pa ang kung ano-anong kinatatakutan niya. Sana ay nagbago na rin ang isip ng matandang iyon. Kung kinakabahan siya ay mas dapat rin itong matakot. Dahil hindi ordinaryong tao ang nais nitong muling kalabanin. Babae lang siya. Oo, pero iba siya. At hindi lang siya basta babae. Gamit ang Ducati ng Kuya Ero niya ay sumunod siya sa school ng mga anak. Naroon si Leo at ang iilang tauhan niya. Pero dahil nagpresenta ang Kuya Jazz niya na ito na raw muna ang magbabantay sa daddy nila, ay naisipan niyang sumunod na sa eskwelahan. Wala naman siyang plano magpakita pa sa mga anak. Magmamasid lamang siya sa labas. Hindi naman siya makikilala dahil nakaitim na mask siya at nakasuot ng helmet na kulay itim at puti. Tumambay siya sa ilalim ng isang malaking puno na nasa tapat lamang na eskwelahan ng kambal. Hindi nagtagal ay minapansin siyang isang babae na may dalang malaking bilao. "Putot kutsinta, bili na po kayo. Mura lang po ito at masarap." Sigaw nito. Pamilyar sa kanya ang boses na iyon. Hindi na niya kailangan pang tanungin kung sino. Si Laila ang naglalako ng putot kutsinta sa kalsada. Well, mabutit naghahanap buhay na ito ngayon. Sana naman ay tigilan na nito ang bisyo sa paglalaro ng baraha dahil wala naman talaga itong makukuha sa pagsusugal. Maraming mga taong dumapo sa babae nang marinig ang sigaw nito sa kalsada. "Maraming salamat po." Dinig niyang wika nito. Talaga? Si Laila nga ba yun? Ang dating gold digger at ayaw sa mundo ng mahihirap ay naglalako na ngayon ng kakanin sa kalsada. Narealize na ba nito na hindi lahat ng gusto nito ay agad-agad na nakukuha? Nakita niyang palapit ito sa kanya, pati siya ay pagbibentahan pa siguro nito. Pero kung sa bagay, hindi naman talaga siya nito makikilala sa suot niya. Umiling na lamang siya ng pagbebentahan siya nito. "Miss, 3 na lang po ang natira. Bilhin mo na, please. Para lang to sa mga anak kong kambal na nag-aaral at panggatas rin ng isa." Wika nito na tila nagmamakaawa na sa kanya. Kumuha siya ng 100 at ibinigay rito. Tuwang-tuwa naman ang babae. "Keep the change. Siguraduhin mong para sa mga bata yan." Sinadya niyang ibahin ang boses niya para hindi nito mahalata. Kay Laila pa ba? Wala siyang tiwala sa karakas nito. "Abay oo naman miss. Para sa kanila talaga ito. Sige ha, salamat." Nakangiting wika nito at saka umalis pabalik na siguro sa bahay ng mga ito sa manggahan. Bigla siya natigilan na may nakita siyang pumarang itim na Ducati na sa hindi kalayuan. Kilala niya ito at hindi siya maaring magkamali na si Hope iyon. Mabilis siyang kumilos at binuhay ang makina ng motor na gamit niya. Matulin itong tumakbo, but she tried to run after her. Nagkarera silang dalawa sa kalsada. She needs to know everything from Hope. Bakit ito nagmamanman? Obviously, ang mga anak niya ang minamanmanan nito. Kaninong anak pa nga ba, hindi ba? At sigurado naman siya na ito rin ang nagmamanman sa asyenda nila. Magka-level na ang kanilang mga motor ngayon sa kalsada, pero ayaw nitong tumigil. Itinaas niya ang face shield ng kanyang helmet at ibinaba ang kanyang mask. "Hope, itigil mo ang motor mo please. Mag-usap tayo, Hope." Sigaw niya rito.
Ngunit tila bingi ito at mas pinatulin pa ang pagpapatakbo sa motor nito. Wala siyang choice kundi ang bunutin ang kanyang baril sa kanyang likuran at itutok iyon kay Hope. Habang patuloy sila nangangarera, ganun din ang ginawa nito. Pero ang hindi niya inaakala ay ipuputok nito ang baril sa kanyang gulong at naging dahilan iyon na ma-out of balance siya. Mabuti na lamang inagawa niya mag-slow down dahil blind curve ang kasunod na kalsada. Pero kahit na mahina ang impact ay gumulong-gulong pa rin siya sa kalsada. Napadaing siya sa tabi ng kalsada. Mabuti na lamang inapunta siya sa tabi dahil kung hindi ay baka naipit siya sa isang truck na dumaan. Isabel! Isabel, are you okay? Leo, how did you know? Mahina niyang tanong sa lalaki na makita niya itong nasa tabi na niya at inalalayan siya nito. Narinig niyang may tinawagan ito. Marahil ay ambulansya. Isabel, don't move. Parating na ang ambulance. Nakilala kita kanina, kaya sinundan kita nang makitang napakabilis ng motor mo. Wika nito sa kanya at nanatili na lamang siyang nakahiga sa tabi ng kalsada. Ngayon lamang siya nakaramdam ng kaunting kirot sa kanyang braso. Shit! Mura niya nang biglang kumirot ang kanyang kanang kamay. Pero mas palaisipan sa kanya si Hope. Why? Bakit parang ibang tao ang turing nito sa kanya? Muntik pa siyang mamatay kanina. Ano ba ang kailangan nito? Isang kotseng pumara sa tabi ng kalsada at bumaba mula doon si Kati at Sarah. Nakasunod rin sa likuran ng mga ito ang ambulansya na nagdala sa kanya sa hospital. Leo, how about the kids? Nag-aalalang tanong niya. Sumunod sa school sina Mami at Dad. Sila ang sumundo sa mga bata. Pauwi na sila ngayon. Mabuti na lamang at nagkasugat at galis lamang siya mula sa pagkakatumba niya sa motor. Ang akala niya ay nabalian siya ng buto. Kathy, what happened to Hope? Nakiusap ako para kausapin niya ako. Pero hindi niya ako pinapansin. Do you think may connection sila ni Don Luis? Kung siya ang kalaban natin, Kathy, hindi ako dapat na makampante. Alam natin ang kakayahan niya. Nag-aalalang sambit niya rito. Huwag ka mag-alala, parating na ang mga tauhan ko. Alam mo namang si Don Luis ay tuso. At siguro may rason si Hope kung bakit niya ginagawa ito. Kilala natin siya. Kaibigan natin siya, Isabel, hindi ba? Huwag tayong padalos-dalos. Sana nga, Kathy. Sana nga ay may magandang rason siya kung bakit niya tayo tinaraydor. Hindi ko siya mapapatawad kung may mangyayaring masama sa pamilya ko, lalong-lalo na sa mga anak ko. Nangangalaitin niyang sambit dito. Doble ingat na lang muna tayo. Kayo, Isabel, ha? Lalo na yung mga anak mo. Ayaw kong madami sila sa galit ni Don Luis. At sigurado ako na gusto niya maghiganti sa nangyari noon sa kanya. Buhay ang muntik na mawala sa kanya. Buhay rin ang gusto niyang kunin ngayon. Singit naman ni Sarah. Hindi naman nagtagal pagkatapos linisin ang kanyang sugat ay umuwi na sila sa hacienda. Isabel, tinawagan na kami kanina ng Secretary Red Lions. Tapos ng bakasyon namin dito ni Sarah. We need to be back. Mag-iingat kayo, ha? Bukas lilipad kami ni Tiger sa Germany at itong si Sarah isasamahan na muna niya ang Kuya Renz tiya. Sambit ni Kathy sa kanya nang makarating na sila sa bahay. Kasalukuyan siyang nagpapahinga sa kwarto habang si Leo naman ay inaalalayan siya sa pagsubo ng pagkain. Ito mismo ang nagluto nang dumating sila sa hacienda ng kuya niya. Sige mga bes, maraming salamat sa inyo, ha. Salamat sa mga pinadala mong tauhan, Kathy. Mag-iingat kayong dalawa sa biyahe. Mariin niyang sambit sa dalawa. Hindi pa naman ngayon kaagad ang alis namin, Bes. Mamaya pa after dinner. Ito naman si Kathy. Advance talaga kung magpaalam. Mukhang ang sarap pa naman ang hapunan nila, oh. Nag-iingay na ang bulati ko sa tiyan. Singit naman ni Sarah. Napangiti siya sa sinabi nito. Ewan ba niya kung bakit napaka-slim at sexy pa rin talaga nitong si Sarah. Kahit na pagdating sa pagkain ay hindi nito inaatrasan. Siguro ay hindi ito pumapalya sa pag-workout. Kaya nasa shape pa rin talaga ang katawan nito. Ay oo na, makakalimutan ko ba naman yung Sarah? Kanina mo pa ako kinukurot dahil gutom ka na dyan. Wika naman ni Kathy sa tabi nitong si Sarah. Natawa naman siya sa dalawa. Palaging nagdidiskusyon pero magkasundo pa rin.
At kung nasaan si Kathy, ay nandoon rin talaga si Sarah. Ito ang sidekick ni Kathy pagdating sa mga kasong sinusolve nito. Nagpaalam na ang dalawa upang maghapunan na muna. Okay lang ba talaga ang pakiramdam mo? Ubusin mo to, then uminom ka ulit ng gamot for the pain. Wika nito sa kanya. Yeah, I'm fine, Leo. Wala lang ito kaysa sa mga misyon namin. Huwag ka mag-alala sa akin. I will tell you if not I'm fine. By the way, salamat. Sambit niya kay Leo. What if umalis na lang tayo rito at magpakalayo-layo? Natatakot ako na baka may mangyaring masama lalo na sa mga anak natin. Kahit saan naman tayo pupunta, mahahanap pa rin nila tayo, Leo. Kaya kailangan natin ng dobleng pag-iingat. Sige, sana matapos na ito, Isabel. I want to be with you and the kids. Yung wala tayong inaalalang kalaban. Hindi importante sa akin ang pera. Ano ba sa tingin mo ang kailangan nandun na yon? Pera ba? Buhay, Leo. Pwedeng buhay mo, buhay ko, o buhay nating lahat. He wants revenge. Sambit naman niya rito. Bigla itong natahimik. Alam niya kung ano ang tumatakbo sa isipan ni Leo sa sandaling iyon. Kasalanan ko ang lahat, Isabel. Ako ang dahilan kung bakit nangyari ito sa atin ngayon. Kung may mawawala man sa atin, ako na lang. Hindi ako naging mabuting asawa sa iyo at ama sa mga anak natin. Kahit na sa huling pagkakataon man lang sana ay magkaroon ako ng silbi, Isabel. Malungkot na sabi ni Leo sa kanya. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Talagang masamang tao lang talaga si Don Luis. He chose this fight. Siya ang punot dulo ng gulong ito, Leo, at hindi ikaw. Aniya naman sa lalaki.